Sumilip po kami dito sa Pangasinan para kumuha ng aming mga damit po mga kabayan dahil naubusan po. So ngayon, since nandito po kami sa Pangasinan po mga kabayan, muling silipin po natin si Kuya Oming dahil maghatid din po tayo ng balita sa kanya. So far so good yung balita po sa kanya po mga kabayan, yung mga balita, yung mga good news, no? Dahil marami din pong nagmahal. So, kumustahin natin, baka nakapag-isip-isip na po si Kuya Oming, no, kung ano ba talaga ang gusto niya. Dahil sabi ko nga, nandito lang ako, no, para nandito lang po ako para kahit papaano po mga kabayan ay mapabuti ng konti yung buhay ni Kuya Oming po. No? So, may mga good Samaritan po mga kabayan na willing kumukup. Pero sabi ko nga last time, meron pong isa from Bulacan po mga kabayan. Ngayon naman po ay nadagdagan po ito ng isa. Pero taga Rosales po yung isa mga kabayan. Hindi ko pa po sila ma-mention kasi hindi ko pa sila na-meet at nakausap po talaga mga kabayan personally. No? So, another good news, yung isa taga Bulacan, yung isa malapit lang po dito mismo mga kabayan, magkatabi ng barangay. No? Napakagandang offer. Tingnan po natin yung bawat anggulo mga kabayan kung saan po ba talaga. So bali, 3 na po mga kabayan ang nag-offer kay Kuya Oming po mga kabayan. Si yung dito na malapit na po sa kanya, no? Yung pangalawa ay taga Bulacan. Yung pangatlo po ay taga rito mismo sa kapit barangay lang po mga kabayan. So dalawang malapit, then isang malayo po mga kabayan. So saan ba talaga or saan ang pipiliin or gusto manirahan ni Kuya Oming po mga kabayan? Although ay nandiyan yung mga good suggestions, yung mga good comments, no, yung mga good opinions sa ating mga viewers mga kabayan, lahat yun ay maganda, no? May kanya-kanya tayong opinions po mga kabayan. Lahat naman maganda. Sabi ko nga, kabayan, ang huling desisyon kung saan po ba talaga sa tingin ni Kuya Oming na mapabuti siya, so doon po siya mga kabayan. At syempre, nandito pa rin po yung ating guide. Kung alam natin kung saan siya mapabuti, no, ay doon po natin siya ilalagay. So ayan po mga kabayan, nandito na po tayo mismo sa bahay kubo ni Kuya Oming. So ayan po mga kabayan, sa katunayan, no, ay muling balik natin ito kay Kuya Oming. Ito yung mga side po mga kabayan, no, nandilinis namin at tinataniman po namin. Ngayon, sabi ko nga parang ayaw talaga umalis ni Kuya Oming dito. Ganun pa man yung mga balita natin sa kanya, puro good, no, puro good news yung mga pinapabot natin sa kanya mga kabayan. Pero dito talagang nililinis po talaga niya, no, kahit hindi natin inutusan. Pero Diyos ko mga kabayan, nakita nyo naman mula doon hanggang dito po mga kabayan ay patuloy nililinis ni Kuya Oming, no. So titinan natin ngayon kung nandyan si Kuya Oming. Kuya Oming! Pero yung sombrero ko mga kabayan na A1, ginamit ko yung sombrero ni Jacoy, kaya di ko kayang tanggapin. April boy ang sombrero. Kuya Oming! Good morning! Saan po kayo galing? Ha? Naligo. Saan po kayo naligo? Saan? Naligo pala si Kuya Oming, kayo pala nakahubad. O sige, bihis mo muna kayo. Saan kayo nagigib ng tubig? Doon sa iniigiban natin dati? Pinaglalabahan natin? Wow, nag-igib pala si Kuya Oming mga kabayan, no? Nag-igib si Kuya Oming para maligo. Mukhang may lakad siguro si Kuya Oming. Ba't maaga naligo? Mukhang may lakad. Ganyan lang ang buhay po ni Kuya Oming mga kabayan, no? Sarap mag-isa, mamuhay na mag-isa po mga kabayan, na walang kasama sa bahay, walang mag-uutos, no? Wala lahat, wala kang pakisamahan kundi yung sarili mo lang, 'di ba?
Yun yung pinili na buhay ni Kuya Uming. Kaya maraming mga katanungan po mga kabayan. Paano? Paano kung mapunta dun sa Bulacan? Paano kung merong magkupkop at meron siyang magiging obligasyon in everything, etc. etc. So bahala na. Kasi lahat ng mga suggestion ay may punto, may point sila. No, tama nga naman ang mga katanungan ng mga kabayan. No, kaya titinan natin. Si Kuya Uming ang mag-decide sa mga bagay-bagay na gusto niyang puntahan. Wow, nakabunit pa po talaga kayo ah. Mukhang aalis kayo. Pwede nang pumasok? Pakibukas nyo po yung sliding gate nyo. Yung sliding gate, pakibukas nyo po. Dahil sa sobrang tangkad po ni Kuya Uming mga kabayan, ako nga si Kuya Uming mas matangkad pa to sa akin. No? Kaya parehas kaming dalawa na kayo po pagpasok at labas sa bahay kubo niya mga kabayan. Mas matangkad sa akin si Kuya Uming. Siguro mga 6 yan siya. Or 5'9", mga ganyan. Ako din, ganun din. Minsan paatras para lang makapasok tayo. Good morning, Kuya Uming. Kumusta yung ay ko? Kumusta yung manok nyo, Kuya Uming? Ha? Kumusta yung manok? Bakit ang haba naman ang tali ng manok nyo? Paano pag lumipad siya nga kundi na lambitin na yung manok nyo? O delikado pag lumipad siya. Pag sumampa siya dyan. Kumusta? Nag-almusal na? Tapos na? Bakit naligo po kayo ng maaga? Saan po ang lakad nyo? Magdamo. Ay, maitanong ko lang pala. Speaking of damo-damo, kayo po nagdamo doon mula doon? Ang haba Bakit? Anong gagawin nyo po dyan? Magtanim. Anong itatanim nyo po? Kahit ano? Di ba po tayo ay aalis dito? Pero bakit patuloy pa rin po yung paglilinis nyo? Ha? Tapusin yung pagtatanim? So Kuya Uming, bakit po patuloy nyo pa rin nililinis yung paligid nyo? Tayo ay aalis na dito. Kunting tiis na lang, no, habang iniisip natin yung mga bagay-bagay at habang iniisip nyo rin yung decision nyo kung ano po ba talaga. Bakit nililinis nyo pa rin po yung mga damo dyan? Ha? Bakit magtatanim pa rin po kayo? Naaalis naman na kayo dito. Bakit po? Kaya mo. Ha? Tapusin ko yan. Para malinis lang po. Kumusta na po pala yung decision nyo? Kaya, Ha? Kumusta yung decision nyo na aalis kayo? May balita po akong bago sa inyo. Di ba po, nung pumunta ako dito, binalita ko po sa inyo na meron tayong lilipatan dyan na hindi kalayuan dito sa kubo nyo. Di ba po? Pangalawa po, ay yung gusto mag-ampon sa inyo na taga Bulacan. Ngayon po, meron na naman na gusto mag-aampon sa inyo na taga Barangay San Bartolome. So malapit lang po dito. Kapit barangay lang po nyo dito. So mas malapit. Yung dalawa mas malapit. Yun nga lang, Kuya Uming, mag-aantay pa rin po kami sa desisyon nyo. Kasi kung wala kayong pipiliin, huwag po kayo mag-alala ha. Kasi kami, Kuya Uming, hindi po namin tinuturo or sinasabi sa inyo or pinipilit sa inyo na doon po kayo sa mga taong gustong magkupkup sa inyo. Nandito lang po kami, ibalita sa inyo yung magagandang Good Samaritan natin, ng mga kababayan natin na kahit papaano ay gumagawa din po sila ng paraan para matulungan kayo. So nandito lang po ako, Kuya Uming, para hindi po puwersahin, no? At hindi po para pilitin, no, na doon po talaga kayo titira. Nandito lang po kami, Kuya Uming, para i-guide kayo. Nandito lang kami, Kuya Uming, tutulungan kayo. Pero kung wala kayong pipiliin, no, halimbawa
Kung gusto nyo lang dyan, kung gusto nyo lang dyan sa San Bartolome or sa Bulacan, mamili lang po kayo, Kuya Omeng. Kung halimbawa, kung sino po yung gusto nyo, halimbawa, Kuya Omeng, pag gusto nyo po dyan, wala pong problema. Magagawaan pa rin po natin ng paraan yun, Kuya Omeng, para mapalagyan po namin kayo ng kubo. Diba? O mayroon na kayong kasagutan, mayroong dyan, mayroong Bulacan, mayroon din dyan. So, 3. O saan po ba ang gusto nyo piliin doon sa 3? Kayo mo. Ha? Kayo? Ako ang mamimili? Gusto mo. Ako ang mamimili kung saan gusto ko? Ano? At kayo mapulot. Kahit saan? Oh, so ngayon po mga kabayan, kahit saan daw. No, kahit saan daw siya mapunta, okay lang. No? Yun ang sagot ngayon ni Kuya Omeng. Last time, ang tanong natin sa kanya ay sinagot tayo na mag-antay tayo ng 3 months. So ngayon, siguro ngayon na pag-isip-isipan na ni Kuya Omeng na bahala na kung saan siya mapadpad, kung sino yung lubos na nakakaintindi at kumupkup sa kanya, doon siya. Parang ganun po ang mangyayari mga kabayan. At least hindi na tayo masyadong magulo po mga kabayan kasi parang open siya sa lahat na nag-offer sa kanya na mapaganda yung kanyang buhay. Yun nga lang po mga kabayan, syempre, timbang-timbangin natin yung mga disadvantages at saka yung mga advantages po mga kabayan kung paano po siya doon sa mga taong kumukpup sa kanya or sa mga taong makakasama niya or sa mga taong nasa palibot niya. So yun yung mga tinitingnan natin na ang gulo po mga kabayan na kahit papaano ay hindi po mapasama at mapabuti bagos mapabuti yung buhay ni Kuya Omeng po mga kabayan na talagang magstay siya doon, talagang tatagal siya doon, na hindi siya ma-homesick, na hindi niya hanapin yung dati niyang tirahan, yung mga ganong bagay-bagay ba mga kabayan. So ganon pa man, ay so far so good yung mga magagandang offers po kay Kuya Omeng, yung mga Good Samaritan po natin, plus yung sponsors din po natin, dahil ngayon nag-uumpisa na tayo sa bahay kubo ni Tatay Ronnie. So after nun mga kabayan, doon po tayo mag-final decision. Bigay kahit paano po mga kabayan, meron na nagbigay dito na iilan-ilan na sponsor po dito ni Kuya Omeng para sa kanyang bahay. We will see mga kabayan. Dahil nabasa ko lahat ng mga komento, ang gaganda ng mga komento mga kabayan, iba't ibang opinions, iba't ibang komento, iba't ibang suggestion, lahat po yung magaganda. So dyan po titingnan natin yung mga bagay-bagay sa sinagot ngayon ni Kuya Omeng. Bahala, okay sa kanya yung 3 nag-offer po sa kanya, so okay sa kanya. So nasa kay Kuya Omeng lang po talaga. And then ngayon pag-uusapan na lang po natin mga kabayan kung ano nga ba, or sino nga ba ang pipiliin na Kuya Omeng. Pero mamaya may pupuntahan po kami mga kabayan, yung unang nag-offer, yung unang nag-offer kasi yung pangalawa nakausap ko na, yung pangatlo nakausap ko na. So mamaya pupuntahan po namin yung unang nag-offer po mga kabayan kung saan malapit lang po dito. Okay? So sa inyo, kung sa Bulacan kayo, okay lang sa inyo. Kung dito kayo, okay lang din sa inyo. Kung doon kayo sa San Bartolome, okay lang din po sa inyo. Halimbawa po Kuya Omeng, ipagpalagay po natin. Kasi dito ang buhay mo ay mag-isa ka lang, wala kang kasama, hawak mo lahat ng oras mo, tatayo ka sa umaga or hindi, tanghali ka na magising, okay lang. Halimbawa po Kuya Omeng, pag nakatira po kayo sa iba na meron kayong magiging obligasyon, o sabihin natin, syempre, halimbawa, merong farm, magigising ka ng umaga, yung mga ganyan, kailangan yung kumilos. Kaya nyo po Kuya Omeng? Kaya nyo pong kumilos? Kaya nyo pong gampanan yung mga obligasyon na halimbawa ibibigay sa inyo? Ha? Kaya nyo pong magdamo? Kaya nyo maglinis sa malaking farm? Kaya nyo po? Kahit kayo mag-isa? Kahit lang mo. Kahit
Kung meron kayong kasama. Tinatanong ko lang po mga kabayan. Kasi, syempre, may mga kanya-kanya silang mga kabayan, kumbaga, gusto, no? So, pinagpalagay lang po natin mga kabayan, halimbawa, kung isa sa mga nagkup-kup sa kanya, meron siyang maging obligasyon, ano ba? Kasi may mga tanong mga kabayan, ano ba? Ano bang pagtira? Ano bang gagawin? No? Ano bang magiging obligasyon ko? Titira lang ba? Nabahala lang ako sa buhay ko? Basta maghanap buhay ako? Basta mayroon ako mauuwian? Or titira ba ako dahil bigyan mo ako ng obligasyon, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng sweldo, bigyan mo ako ng pagkain and everything? Mga ganon. Or titira ka lang, o sige, bahala ka dyan. Magtayo ka ng bahay kubo, maghanap buhay ka, basta ang maibigay ko lang sa'yo ay tirahan lang, lupa lang, and then bahala ka na sa pagkain mo, mga ganyan. Kasi so far so good yung mga offer. May kubo, yung isa naman maglagay ng kubo, may pagkain, may sahod, and everything. Yung isa naman, may kubo, may kuryente, may tubig. Yung isa naman, tubig, kuryente at lupa, bibigyan na lang natin ng kubo. So mga ganun. Lahat naman ay napakagandang offer po mga kabayan. Kaya swerte pa din ni Kuya Oming po mga kabayan, ganito man ang sinapit niya. Pero ay dininig pa rin yung ating mga panalangin, nandiyan pa rin, inulan pa rin tayo ng mga biyaya, inulan pa rin tayo ng mga good Samaritan, na mga taong mapagmahal at malaki ang puso, no? Busilak ang puso para sa sitwasyon ni Kuya Oming po mga kabayan. Kaya sabi ko po mga kabayan, so far so good, yung ating sponsor, meron na isa, dalawa, tatlo. Kung hindi ko nagkakamali po mga kabayan, ay mga 3 na po ang sponsors ni Kuya Oming na nakahanda just in case na mag-final decision si Kuya Oming na dito lang sa katabi niya ay agad-agad magawa po natin yung kanyang kubo. So ngayon po mga kabayan, puntahan po namin para makakaharap ko na po yung may-ari ng bahay, no, at malilipatan. Isa sa malilipatan ni Kuya Oming kung magustuhan niya. Kaya tara Kuya Oming, puntahan natin yung isa sa may-ari ng lupa na malagyan natin ng kubo kasi gusto ko rin magpasalamat at makausap yung mag-asawa, ha? Okay, tara. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.